God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Hello everyone! This is Benjamin at ito po ang Life and Grace. Kamusta po kayong lahat? And I'm hoping na kayo po ay mayroong magandang araw na nararanasan ngayon. Tayo po ay nasa pagpapatuloy ng ating pong pinag-aaralan sa aklat ng mga taga-Pilipos at tayo po ay nasa gitna ng chapter 2. At ang pag-uusapan po nating title ng ating episode ngayong araw na ito ay Rejoicing in the Day of Christ. Sa pagpapatuloy po natin ay atin pong ipuput up natin yung ating bank account details sa dulo po ng ating episodes para po sa mga patuloy na nagtatanong kung paano po sila pwedeng makipag-partner sa atin pong ministeryong ito. Again, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa pakikinig ninyo sa Diyos na kayo po ay makapartner ng atin pong ministeryong ito ng Life and Grace. Ituloy po natin ang pinag-uusapan natin sa Pilipos na napansin po natin na si Pablo po ay nagsabi sa mga taga-Pilipos that they should work out their salvation. Nais kong mapansin ninyo na hindi po sinabi ni Pablo na to work for their salvation, kundi i-work out kung ano yung inilagay na Panginoon ng nakaligtasan sa atin. Na maipakita po natin ito at ito ay madala natin sa conclusion na kung ano ang nais ng Panginoon na mangyari dito, na tayo po ay maging makamuka ng ating Panginoong Jesus. At sa verse 15 po, sa verse 14, ay pinag-uusapan natin na sinasabi ni Pablo kung bakit. Sa verse 15 po, sasabihin niya kung bakit dapat gawin natin ang lahat ng bagay nang walang pagrereklamo at wala pong pagtatalo-talo. Sabi niya po sa chapter 2, verse 15, upang kayo'y maging walang kapintasan at dalisay na mga anak ng Diyos. Hindi kayo dapat maparatangan ng anuman sa pamumuhay ninyo sa gitna ng isang saling lahing baluktot at masama. Magningning kayong tulad ng mga tanglaw sa sanglibutang ito. Alam niyo po, sinabi natin noong nakaraan na may malaking pagkakaiba ang walang kapintasan sa walang kasalanan. Sa ating born-again spirit, tayo po ay perfecto. Gayunpaman, sa atin pong laman, lahat po tayo ay nagkakamali pa rin at hindi perfect sa ating mga pagkilos. Subalit, pwede kang maging walang kapintasan dahil maging sa mga mali na iyong nagagawa ay hindi ito malicious on your part. Dahil hindi mo ito sinasadya at wala kang masamang layunin sa iyong nagawa. Ang pagiging dalisay at walang kapintasan ay nangyayari sa atin, mga laman, kapag ginagawa natin ang lahat ng bagay ng walang pagrereklamo at walang pagtatalo-talo. Binilinan po ni Pablo mga taga-Pilipos na dapat silang magningning tulad ng mga ilaw sa sanglibutan. Dahil nga po, para sa ibang tao, we are the only light people will ever see, just as we are the only Bible that they will ever read. So, we need to let our light shine sa harapan po ng mga tao. Ituloy po natin ang ating pinag-uusapan, Pilipos Kapitulo 2, talatang 16. Ang sabi po ni Pablo, na nananghahawakan sa salita ng buhay upang may ipagkapuri ako sa araw ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Sa verse na ito ay sinasabi ni Pablo ang isa pang inaasahan niya sa mga taga-Pilipos na patuloy nilang ginagawa, ang kanilang pagsusumikap na manghawakan sa salita ng buhay. Alam niyo po, sa pamamagitan nito, ang panghahawakan sa salita ng buhay ay magagawa nilang patuloy na paliwanagin ang kanilang mga ilawan dito sa mundo. Hindi po kasi enough just to let our lights shine through our actions. And alam niyo po, ito po importante, yung pong ating pagkilos, that is an important part of it. But just being good without giving the credit for our goodness to God is not enough. We have to speak God's word too. Sa atin pong layunin na makakilala sa Panginoong Hesus ang mga tao, dapat po nating matandaan na ang salita ng Diyos ang daan upang sila ay ma-born again o sila ay maligtas. Ang ating mahusay na pamumuhay sa kabanalan at sa kaayusan
doesn't result in people being born again. The Word of God does. Ito po yung nagpapaborn again. Sabi nga po ng 1 Peter chapter 1 verse 23, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the Word of God, which lives and abides forever. So, naboborn again po o naliligtas ang tao kapag ipinahayag ang salita ng Diyos at ito'y tinatanggap ng tao, pinaniniwalaan ng tao, dito po sila naliligtas. Katulad din po ng paghahalaman. Ang lupa ay atin munang binubungkal para tayo ay makapagtanim. At kapag nakapagtanim tayo ng butil o ng seed, saka tayo makakakita ng bunga. Subalit hindi ang pagbubungkal ang nagdala ng bunga, kundi ang butil na ating itinanim. Likewise po, it is God's Word that saves people, not our actions. Kaya nga po, ang sinasabi ni Apostol Pablo ay ganito, kung ang mga taga-Pilipos na ito ay mapagliliwanag nila ang kanilang ilawan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, then Paul will rejoice on the day of judgment when he sees that his fruit remained. Malalaman niya ngayon na ang kanyang mga pagsusumikap, ang kanyang pagtakbo, ang kanyang pagpapagal ay hindi nawalan ng kahulugan o ng kabuluhan. On the other hand, if Philippians didn't persevere until the end, then ang pagtakbo at ang pagpapagal ni Pablo ay nawalan lamang ng kabuluhan. Ganito rin po ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Galasya na matapos na sila ay maturuan patungkol sa biyaya ng Diyos, ay tila ba ngayon ay ito ay kanilang tinatalikuran. Sabi po ni Pablo sa Galatians chapter 4 verse 11, sabi niya, I am afraid for you, lest I have labored for you in vain. Subalit, ang inaasahan niya sa mga taga-Pilipos ay siya ay magre-rejoice hanggang dulo sapagkat ang mga taga-Pilipos na ito ay makakapanatili na mayroong bunga hanggang sa araw ng Panginoon. Alam niyo po, ang rejoicing ni Pablo ay hindi nakatali sa kanyang mga personal achievements. Kung nakatulong siya sa mga tao na matanggap ang biyaya ng Diyos at sila'y umunlad, then maligaya na si Pablo. Kasi nga po, true happiness cannot be found in self-fulfillment. It always has to be in serving others. Ituloy po natin, Filipos Kapitulo 2, talatang 17. Oo, kahit ako'y ibuhos bilang inuming handog sa ibabaw ng alay at paglilingkod ng inyong pananampalataya, ako'y natutuwa at nakikigalak sa inyong lahat. Dito po ay nagsasalita si Pablo patungkol sa posibilidad na siya ay patungan ng hatol ng Roma ng kamatayan. Tandaan po natin nakakulong po siya dito sa Roma dahil sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Kristo. Si Pablo po kasi bago siya mamatay ay sumulat po siya kay Timothy. Ang sabi niya ay ganito, ako'y ibinubuhos na tulad ng inuming handog at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating niya. Binanggit niya po ito sa 2 Timoteo, Kapitulo 4, talatang 6. Ginagamit ni Pablo ang example na ito na parang inuming ibinubuhos sa pag-aalay dahil po sa kaugalian ng mga Hudyo, meron silang practice sa kanilang paghahandog na ibubuhos nila ang isang inumin sa altar bilang aksyon ng kanilang pagsasacrifice. At ginagamit ito ni Pablo, itong metaphor na ito, na madaling maunawaan ng mga believers na taga-Pilipos na dating nasa practice po ng paganism. Ang ibig niyang ipakahulugan dito ay kung mamamatay siya alang-alang sa pagpapahayag ng gospel, ay ikagagalak niya pa rin ito kasama ng mga taga-Pilipos para sa pribilehiyong mamatay para sa Panginoon. Amen. Praise God. Alam niyo po, para po sa mga first century believers, yung mga naunang mga naging Kristiyano, it is considered an honor to suffer for Christ. Isang pangyayari sa mga apostol, katulad po kina Pedro at kina Juan,
na sila po ay pinagbawalang mangaral patungkol sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kung natatandaan niyo po ito sa Aklat ng Mga Gawa. Subalit sila ay di napapigil, kaya't sila po ay ikinulong. At pagkatapos sila ay mapalaya, ay nangaral pa rin po sila. Ipinatawag po muli sila ng Sinedrin at matapos pagsabihan at latiguhin, ay umalis silang nagagalak. Ito po ang sabi sa Mga Gawa, Kapitulo 5, talatang 41. Nilisan ng mga apostol ang kapulungan at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Wow! Nakaka-encourage naman po ito. They love Jesus more than life. Na kahit po sila pigilan, kahit na sila ay saktan o kahit man sila ay patayin, patuloy nilang ipapangaral ang patungkol sa Panginoong Hesus. Ang sabi po sa Pilipos, Kapitulo 2, talatang 18, at sa gayon ding paraan kayo'y natutuwa at nakikigalak sa akin. Sabi po ng ibang translation ay ganito, dapat maligaya rin kayo at makigalak sa akin. Alam niyo po, nakakagulat para sa karamihan ng mga Christian ang sinasabing ito ni Pablo, na sa harapan ng kanyang posibleng kamatayan ay may ligaya at kagalakan siya. At ang sinasabi niya sa mga taga-Pilipos ay dapat maligaya rin kayo at makigalak sa akin kung mangyari nga na siya ay papatayin. Dahil alam po ni Pablo na mayroon pong great rewards and a better resurrection na matatanggap ang mga namatay dahil sa kanilang pananampalataya. Sabi po yan ng Hebreo Kapitulo 11, talatang 35. Dahil po para sa isang totoong Kristiyano, life is not the focus. Hindi ganito ang kalimitang attitude ng pananaw ng nakararami pong mga Kristiyano today. Pero ganito po ang attitude ni Pablo. At ganito rin ang attitude ng mga Kristiyanong may kaparehong pananaw at paniniwala katulad ng kay Pablo. At ano ang pananaw na ito? To die is gain. Ang mamatay ay pakinabang. Napag-aralan po natin ito sa chapter 1 verse 21 ng Pilipos. Sabi po ni Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Napakaganda pong pananaw. At itutuloy po natin ang usapang ito sa atin pong next episode at babanggitin ni Pablo ang patungkol kay Timoteo na anak niya sa pananampalataya at kay Epaphroditus na kanya pong kamanggagawa sa Ebanghelyo. Ito po si Baljamin Tatlong Hari nagsasabing, life is best lived by grace. Shalom!